si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PNP patuloy ang pagsasagawa ng random drug test sa mga tauhan. BI inaresto ang dayuhang Indiano sa salang panggagahasa. PhilHealth inanunsyo ang pinalawig na benepisyo para sa mga miyembro. PEZA nais palawigin ang eco-zone sa bansa. Filipino artist magtatanghal ng obra sa Italy. COSA nagbigay pahayag hinggil sa US Wars of Aggression. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, tuloy-tuloy na isinasagawa ng PNP ang mahigpit na hakbang kontra ilegal na droga upang mapanatili ang integridad at profesionalismo ng ahensya. Daniza Lopez para sa balita. Patuloy ang Philippine National Police o PNP sa kanilang misyon na mapanatili ang kaayusan ng mga kawani at integridad ng ahensya. Upang tiyakin na ang kanilang puwersa ay hindi gumagamit ng iligal na droga, isinagawa ng PNP kamakailan lang ang random drug test sa halos 116,000 na kawani ngayong taon kung saan 25 ang nagpositibo. Dahil dito, 8 ang natanggal sa kanilang pwesto at isa naman ang nagpasya mag-resign. Ang natitirang bilang ay kasalukuyang nasa proseso na ng summary hearing. Ito'y bumaba kumpara sa taong 2016 na bilang kung saan mahigit 200 ang naitala na nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Binigyang diin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na ang mga resulta ng random drug testing ay nagpapakita ng mas pinaigting na misyon para mapanatiling malaya sa droga ang ahensya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, hindi na kailangan pang magsumite ng formal na reklamo kung nais mag-ulat patungkol sa vote buying para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Oktubre ayon sa COMELEC. Hinihikayat ng ahensya ang mga mamamayan na huwag mag-utubiling sumangguni sa kinauukulan kung may maitatalang reklamo ukol sa vote buying at ang ahensya na mismo ang bahalang mag-imbestiga sa pamamagitan ng bagong lunsad na Committee on Kontrabigay. Para sa vote buying concerns, maaaring tawagan ang Kontrabigay Committee sa mga numerong 02-8559-9947 o 02-8567-4567 at maaari ring mag-email sa committee.kontrabigay@gmail.com. Sa ibang balita naman, dahil sa salang panggagahasa, arestado sa NAIA ang isang Indian national na nagtangkang umalis sa bansa papuntang Singapore. Narito ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Arestado ang Indian national na kinilala bilang si Jacob Manoj Paul Chempalakunil na 50 taong gulang dahil sa salang panggagahasa. Ayon sa report ng mga opisyal ng Bureau of Immigration o BI na nakabase sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, ang pag-aaresto kay Chempalakunil ay naganap noong 8 ng Setyembre na nagtangkang umalis sa bansa papuntang Singapore. Base sa investigasyon, ang dayuhan ay napatawan ng warrant of arrest na inisyu ng Quezon City sa salang panggagahasa kung saan ito'y walang piyansa. Matapos nito, agad namang binigay ang kustodiya ng suspect sa National Bureau of Investigation nang mapabisa ang kanyang pagkakaaresto. Dahil dito, ipinagbigay alam ni Commissioner Norman Tansinco na ang nangyaring pang-aaresto ay alinsunod sa korte na nagbabawal sa mga dayuhang makapagbiyahe kung may kasong nakabinbin dito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mapabuti at mapatibay ang kalidad ng South Commuter Train, patuloy na isinasagawa ng Philippine National Railways ang malawakang maintenance sa bahagi ng Hondagua hanggang Aloneros. Nakatuon ang proyekto na ito sa track alignment, track elevation at dagdag na sleeper sa linya. Bago naman ito magamit ng publiko, ay magkakaroon muna ng test run para masiguro na ligtas itong gamitin.
Nagsisimula nang umuwi sa kanilang mga tahanan ang daan-daang residenteng nawalan ng tirahan dahil sa nagdaang pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Cedric Daep, kusang nag-evacuate ang mga residenteng ito matapos ang naitalang aktibidad ng bulkan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin sa pag-iingat ang mga residente habang nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang naturang bulkan, kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius ng Permanent Danger Zone at pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Sa kadahilan ng wala nang gustong bumili ng locally produced red onions, patuloy na dumadaing ang mga magsasaka ng sibuyas ayon kay Nueva Ecija Representative Ria Vergara kasabay ng kanyang pag-apela sa Bureau of Plant Industry na itigil na ang pagbibigay ng import permit para sa sibuyas. Dagdag pa niya dahil mas mura ang imported na sibuyas na may landed cost na 35 piso kada kilo, mas tinatangkilik ito ng mga mamimili kaysa sa local red onions na 65 hanggang 70 piso kada kilo ang farm gate price sa bansa. Kaugnay nito, nanawagan si Vergara sa gobyerno at binigyang diin nito na tulungan ang mga magsasaka na maubos at maibenta ang kanilang ani kahit para na lamang mabawi ang kanilang ipinuhunan. Sa ating ulat panahon, isang low-pressure area ang tinataya na nasa silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon na maaaring magdulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Kapuluan habang makakaapekto naman ang habagat sa Mindanao. Asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot ng trough ng LPA sa Batanes at Babuyan Islands. Sa kabilang banda, mararanasan rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot naman ng habagat sa Zamboanga Peninsula, Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Pilipinas, host country ng paparating na 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Pambansang pamahalaan nakipag-ugnayan sa Australia upang lagdaan ng MOU sa Work and Holiday Visa Arrangement. PhilHealth inanunsyo ang pinalawig na benepisyo para sa mga miyembro. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bilang pagpapahalaga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa kooperasyon at kolaborasyon ng mga bansa sa Asia para sa suliraning dala ng climate change, pinaghahandaan na ng Pilipinas ang pagiging host country nito sa 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction o APMC-DRR. Ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, ang conference na ito na gaganapin sa Oktubre sa susunod na taon ay makakapagdagdag ng kaalaman at mapapabuti ang pagtugon ng Pilipinas sa banta ng climate change. Ayon sa ulat ng UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o ESCAP, nitong Hulyo, nakakaalarma ang patuloy na pagtaas ng temperature sa Asia-Pacific region, ngunit ayon sa World Risk Index, nakapagtala ang Pilipinas ng makabuluhang pag-unlad sa mga inisyatibong pangkalamidad at climate change. Sa ibang balita naman, kaugnay pa rin ang ginanap na Association of Southeast Asian o ASEAN Summit, nilagdaan ng Pilipinas at Australia ang Memorandum of Agreement o MOU hinggil sa World and Holiday Visa Agreement na gagawing posible ang paghahanap ng trabaho ng dalawang bansa sa araw ng mga holiday.
Ang MOU na ito ay nilagdaan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo and Australian Ambassador He Keong-yu kamakailan lang. Na ibig sabihin ay payag ang dalawang bansa sa pag-i-issue ng multiple entry visa na pinapayagan ang mga mamamayan na magtrabaho na hindi lalagpas ng 1 taon na pananatili sa ibang bansa. Nakasaad din sa MOU na ang may mga work and holiday visa ay mapapabilang bilang local workers ng host country na ibig sabihin ay sakop sila ng mga batas at pamantayan ng mga diplomatikong batas ng bansa. Sa katatapos lamang na Tallinn Digital Summit 2023, muling pinagtibay ng Pilipinas at Estonia ang kanilang pangako na paigtingin ang kooperasyon sa mga pangunahing lugar na kinabibilangan ng cybersecurity at e-governance. Ang nasabing kaganapan ay pinangunahan ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan John Uy at Prime Minister Kaja Kallas. Kaugnay nito, iniiwi ng mga opisyal ng DICT ang mga natutunan mula sa e-governance ng Estonia at handa umano ang kagawaran na magpatupad ng mga programa at proyekto tungo sa mas maliwanag at mas digital-empowered na kinabukasan para sa mga Pilipino. Alinsunod sa konsulta program ng PhilHealth na inilabas noong 2020, inanunsyo ng ahensya ang iba pang mga programa at serbisyong hatid ng ahensya para sa mga miyembro nito. Princess Castro para sa detalye. Upang mapalawak ang serbisyo para sa mga benepisyaryo ng PhilHealth, inanunsyo ng ahensya ang mga benepisyo at serbisyong hatid nito. Kabilang dito ang planong pagpapalawak ng mga libreng outpatient benefits kung saan sa ilalim nito ay libre ang pagpapagamot sa mga kondisyong hindi kinakailangan ng ospitalisasyon gaya na outpatient mental health package. Sa patuloy po na pagpapalawak at pagpapaganda ng ating benepisyo, ngayon pong taong ito kung inyong nabalitaan na, ay unang-una ay ang atin pong coverage ng hemodialysis para po dun sa mga nagpa-dialyze nating pasyente. From 90-day session po ay in-expand na po natin siya to 156 sessions. Kaugnay nito ay nais ding palawakin pa ng ahensya ang programa nitong konsulta. Ang mga serbisyo na ito po ay maaaring konsultasyon, libreng gamot, or libreng diagnostics. Now, kami po ang nagbabayad nito doon sa ating mga konsulta providers. Kung ang mga serbisyo po na ibibigay sa inyo ay nadudoon sa listahan, hindi po kayo kailangang magbayad. Kung may mga serbisyo po na wala sa listahan, yun po ang maaari nating bayadan. Sa kasalukuyan, nasa 2,000 pampublikong klinika ang accredited ng konsulta at nasa 300 naman ang mga pribadong klinika. In case of emergency o urgency, ay pwedeng i-accommodate ang pasyente sa ibang providers o ospital dahil ang klinika ng mga konsulta ay bukas lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa kabilang dako, hinggil sa issue ng bilyong pisong pondong pagkakautang ng PhilHealth sa mga ospital, nagbigay linaw ang ahensya patungkol sa plano nitong matustusan ang pondo. Opo. Sa ngayon po, ang PhilHealth ay nire-require na dapat po ay meron tayong reserve fund. At ang reserve fund po na ito would be equivalent to 2 years of premium of our benefit expenditure or payment expenditure. Kung kaya't, kung naririnig po ninyo na merong pera ang PhilHealth, ay ito po ay dahil sa kailangan din nating sundin ang batas na meron tayong reserve fund. We are also investing these funds para po meron tayong additional na pera na pinagkikitaan to make sure na meron po tayong pondo na maipapagbayad. Sa pagtatapos, panawagan ni Parga sa mga miyembro na gamitin ang kanilang konsulta benefits kung saan nasa website ang listahan ng mga accredited consulta providers kung saan sila ay malayang makapipili ng lugar kung saan nila nais magparehistro. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Samantala, sa pamamagitan ng malawakang pakikipag-ugnayan sa pamahalaan, ibinahagi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma ang kanyang planong paunlarin ang ekonomiya ng mga probinsya sa bansa upang mapuksa ang issue sa terorismo at kahirapan. Narito ang buong impormasyon sa ulat ni Jade Buhoy. Bilang opisyal sa gabinete ng Regional Development and Security ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, nangako si Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na paigtingin ang mga programa ukol sa pagpapaunlad ng pamayanan at ekonomiya upang masolusyonan ang isyu sa terorismo, kapayapaan at kaayusan, pati na rin ang kahirapan sa mga maralitang lipunan. Dahil rito, ipinahayag ni Laguesma na tututukan niya ang mga programa sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya, pati na rin sa opisina ng Pangulo. Upang lalong mapabilis ang pagpapatupad, nakipag-ugnayan ng DOLE sa Regional Peace and Order Council, ELCAC at mga Regional Development Council sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa resolusyong ipinatupad ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council o NFA-RMC ay pansamantalang ipinagbabawal ang pangingisda ng mga sardinas sa karagatan ng Zamboanga Peninsula na siyang magsisimula sa ika-15 ng Nobyembre hanggang ika-15 ng Pebrero sa silangang Sulu, Basilan Strait at Sibugay Bay. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang pagpapatupad na ito'y mahalaga upang malaman kung ano ang kinakailangan baguhin sa pamamagitan ng pananaliksik upang mas mapaunlad ang mga programa at malaman ng ibang paraan kung paano masisigurado ang pagpapanatili at pangangalaga sa mga sardinas. Hinggil sa pagpapalawak ng mga eco-zones sa bansa, nagbigay pahayag ang Philippine Economic Zone Authority ukol sa naturang paksa. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Inanunsyo ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang importansya ng pagpapalawak sa mga estratehiya ng economic zones sa bansa. Layunin ng PEZA na magtatag ng mga economic zone na magsisilbing lugar ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Ang PEZA rin ang nakaatas upang padaliin ang mga operasyon ng mga negosyo ng mga namumuhunan sa export-oriented manufacturing, kabilang na ang mga pasilidad ng serbisyo sa loob ng mga piling lugar sa buong bansa. Dahil dito, patuloy ang paghikayat ng ahensya na makakuha ng investments upang makapagdagdag ng mga trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Isa sa mga planong ilunsad na programa ng PEZA ay ang mga water-based economic zones upang mapaunlad ang marine culture sa bansa. Sa katunayan, nasa 10 eco-zones na ang inaprubahan ng Pangulo ngayong taon habang nasa 5 naman ang pending. Dagdag pa rito ay makikipagtulungan din ang PEZA sa Department of Science and Technology at Philippine Association of State Universities and Colleges upang malinang ang kaalaman ng mga estudyante sa inobasyon. Recently, we were a participant in this USAID project, yung preparing the workers for advanced manufacturing on the need to level up, to upgrade their skills, to address the skill shortage, to narrow the gap between available skills and industry demands. Meron kaming collaboration with UP and DOLE on how we can align yung curriculum BOCTEC courses with the demands of the industry. Kasi ngayon may mismatch po eh. Sa kabilang dako, kabilang sa mga nabanggit ni Panga ang mga posibleng plano kung sakaling magkaroon ng malawakang pangyayari na posibleng maging dagok sa ekonomiya ng bansa gaya ng pandemya. Locator companies have become more resilient. We call it yung future-proofing. Ito na yung mga ginagawa ng PEZA. And then, another diversification strategy is we're not just into export manufacturing. We are also registering domestic market-oriented. Dagdag pa ni Panga na ang ahensya ay hindi kailanmang naging pabigat sa gobyerno bagkus ito pa ang nagbibigay ng dividendo rito. Sa pagtatapos, sinabi ni Panga na mas naging epektibo at mabisa ang naging cashless payment system ng ahensya
dahil mas napapabilis nito ang transaksyon sa mga investors. Bagamat laganap ang mga online scams, siniguro naman ng ahensya na ito ay maigting na binabantayan at sinisiguro na walang pera ang matatangay ng mga kawatan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Pilipinas layuning patatagin ang ugnayan sa Argentina. Filipino artist magtatanghal ng obra sa Italy. NTF-WPS iginiit na walang karapatan ng China sa mga operasyon nito sa Ayungin Shoal. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na palakasin ang pakikipagtulungan sa Argentina, bibisita si Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo sa Buenos Aires sa darating na ika-11 hanggang ika-16 ng Setyembre. Ayon sa DFA, ang pagbisitang ito ay bahagi ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Argentina. Dagdag pa ng kagawaran, ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng bansa sa pagbuo ng mas matibay at mas malalim na ugnayan sa Latin America, isang rehiyon kung saan ang Pilipinas ay nababahagi ng maraming kultura at historikal na pagkakatulad. Samantala, kilalanin ng mga Filipino artists na lalahok sa exhibit Florence Biennale na gaganapin sa Italy. Alamin ang eksklusibong panayam mula kay Daneza Lopez. Matapos ang husay sa paglikha ng 3 Filipino artists, isang Pinoy pride na naman ang itatampok sa paparating na 14th Florence Biennale na gaganapin sa Italy. Isang karangalan na naman para sa Filipino art community ang mabigyan ng oportunidad ang 3 Filipino artists na sina Frederick Epistola, Dennis Sigua at Yelcas na maitanghal ang kanilang mga obra sa 14th Florence Biennale 2023 sa Italy. Ayon kay Frederick Epistola, ang kanyang sining ay nagpapakita ng mga aspeto ng buhay at kultura. Si Epistola ay isang abstract expressionist kung saan ang mga obra niya ay nakatuon sa buhay at emosyon ng tao. Para kay Epistola, ang pag-e-exhibit ay isang paraan upang ipakita ang sining at maghatid ng mensahe sa publiko kaya't pinahahalagahan niya ang patuloy na paglikha ng mga obra bilang profesional na artist. Ipinahayag niya na ang Filipino art community sa kasalukuyan ay aktibo dahil sa dami ng mga art events na isinasagawa at tumatangkilik dito. Sa mga obra ni Epistola ay mayroon din siyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng ilaw at shadows, pati na rin ang sound of light. Minsan kailangan mo marinig yung ingay ng ilaw doon sa mga paintings ko. So mapapansin mo, meron siyang, may mga nag-spark or may mga liwanag doon sa mga art ko. May mensahe namang iniwan si Epistola para sa mga aspiring at kapwa artist. Mahalin mo yung sining mo at mamahalin ka rin ito at tuloy-tuloy lang sa paggawa. Samantala, isang arkitekto na si Dennis Sigua naman ay nahanap ang puso sa sining sa paraan ng paglililok. Bagamat isa siyang arkitekto sa propesyon, nahanap ni Sigua ang landas ng pagiging eskultor mula sa kanyang ama na welder. Sa pagmamasid nito, naisip niyang maaaring maglilok gamit ang metal at stones na siyang naging hakbang tungo sa landas ng pagiging eskultor. Para kay Sigua, ang pagkakakilanlan sa kanyang mga nililok ay ang galaw ng tao. Paliwanag pa niya na walang mukha umano ang mga ito dahil mahirap ipakita sa kanyang medium kaya't nagbabase ang kanyang mga obra sa galaw. Ibinahagi niya na ang Passion series ay ang pinakamabigat na kanyang ginawa. Because I feel unworthy to do this. Gagawin mo yung imahe ni Cristo na ako isang makasalanan. So, ganun siya kabigat. Naroon din ang kanyang mga obra na Knowledge is Power, Spark of Enlightenment at Kapit Lang.
Nang tanungin naman kung may pagkakataong nauubusan siya ng ideya sa paggawa ng panibagong obra, ipinaliwanag niya na mayroong tinatawag na art block kung saan nagiging blanco ang utak ng isang artist at wala itong maisip. Anya pa niya na normal lamang itong mangyari kaya't mas mahirap ang pagbubuo ng konsepto. 2 taon nang nakalipas mula nang magsimula si Sigua maglilok kung saan nakarating na ito ng Davao at Cebu at ngayong taong kasalukuyan 2023 ay isa siya sa mga may obra na itatanghal sa Europa. I'm just an artist who happens to be a Filipino. You find your core, find your story, and the more interesting your story is, doon lalabas yung magaganda mong piyesa. Para naman kay Yelkas na isang visual poetry artist, tinutukoy niya ang kanyang mga likhang sining bilang electrical waves dahil siya ay isang ganap na registered electrical engineer din. Bukod dito, gumawa rin siya ng mga visual prayers na nag-uugnay sa mga tao sa Biblia sa pamamagitan ng sining. Naniniwala si Yelkas na hindi kinakailangan maging magaling na artist, kundi kailangan lamang maging kakaiba. Ibinahagi niya naman ang kanyang obra na itatanghal sa Italy ay nakasulat sa wikang Filipino para ipresenta ang Pilipinas. Nagbigay payo rin siya sa mga kapwa artists na ipagpatuloy pagmamahal sa sining. Hindi mo kailangan maging magaling sa simula, kailangan magsimula para gumaling. Gamitin mo lang yung passion mo para mag-serve ng ibang tao at doon mas makikita yung kabuluhan, yung halaga ng iyong buhay. Ang 14th Florence Biennale ay isang prestihiyosong pagtatanghal ng mga obra. Ito ay gaganapin sa ika-14 hanggang ika-22 ng Oktubre 2023 kung saan ipapakita sa exhibit na ito ang iba't ibang estilo at tema ng mga obra sa patuloy na pagpapakita ng mga artists ng kanilang galing at pagmamahal sa sining. Danny Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS na walang otoridad ang China sa patuloy nitong pagsasagawa ng operasyon sa Ayungin Shoal. Para sa detalye ng balita, narito si Francis Riodique. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, matatandaang patuloy pa rin ang China sa kanilang mga law enforcement operations sa Ayungin Shoal tulad ng pagharang ng mga small vessel, pambobomba ng tubig at pangiipit sa mga Pilipinong mangingisda. Sa isang forum binigyang diin ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na ang ginagalawan ng China ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kaya wala itong karapatan sa pagsasagawa ng operasyon dito. Ang pahayag na ito ni General Malaya ay nag-ugat nitong Biyernes kung saan nagsagawa ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines ng rotation at reprovisioning mission kung saan sinabayan ito ng China na nilinaw na sila ay nagsasagawa lamang ng law enforcement operations. Matagumpay namang naisagawa ng PCG at AFP ang kanilang misyon ngunit sinabi ni General Malaya na habang isinasagawa ang operasyon ay nagkaroon umano ito ng insidente ng harassment, dangerous maneuvers at aggressive conduct ang China Coast Guard. Nilinaw naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa nakaraang 43rd Association of Southeast Asian o ASEAN Summit na patuloy ang paninindigan ng Pilipinas sa pagprotekta ng soberanyang karapatan ng bansa sa Ayungin Shoal. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kinundena ng Citizens Against U.S. Wars of Aggression o COSA ang posibleng pagkasangkot ng Pilipinas sa kasalukuyang hidwaang nagaganap sa pagitan ng U.S. at silangang bahagi ng mundo. Ang War of Aggression ay isang labanang militar na isinagawa, kalimitan ay sa intensyong makinabang ng teritoryo ng iba. Dahil dito hangad ng organisasyon ang mapayapang bansa na libre sa anumang digmaan at propaganda para sa malayang pamumuhay ng mga mamamayan. Dagdag pa rito, nananawagan ng COSA sa gobyerno na tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan imbes na unahin ang militar at pang-ekonomiyang interes na maaaring makasama sa seguridad ng mga tao. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PNP patuloy ang pagsasagawa ng random drug test sa mga tauhan.
FBI inaresto ang dayuhang Indiano sa salang panggagahasa. PhilHealth inanunsyo ang pinalawig na benepisyo para sa mga miyembro. PEZA nais palawigin ang eco-zone sa bansa. Filipino artist magtatanghal ng obra sa Italy. COSA nagbigay pahayag hinggil sa US Wars of Aggression. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.